Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at minsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, kumilos agad ang mga hentil at ang mga Hudyo kasama ng kanilang mga pinuno laban sa mga apostol. Binalak nilang lapastanganin at batuhin sila, subalit nang malaman ito ng mga apostol, sila'y tumakas patungo sa Listra at Derbe, mga lungsod ng Lycaonia at sa lupaing nasa palibot, at doon nila ipinangaral ang mabuting balita. Sa Listra, may isang lalaking di makalakad sapagkat siya'y lumpo mula sa pagkabata. Nakaupo siya at nakikinig sa pangangaral ni Pablo. Nang makita ni Pablo na ang lumpoy may pananampalataya upang mapagaling, tinitigan niya ito at malakas na sinabi, "Tumayo ka ng matuwid." At lumukso ang lalaki at nagpalakad-lakad. Nang makita ng taong bayan ang ginawa ni Pablo, sumigaw sila sa wikang Lycaonia, "Nanaog sa atin ang mga Diyos sa anyong tao." Tinawag nilang Zeus si Bernabe at Hermes naman si Pablo sapagkat siya ang tagapagsalita. Nasa pagpasok ng lungsod ang templo ni Zeus. Nang marinig ng saserdote nito ang nangyari, nagdala siya sa pintong lungsod ng mga torong may kwintas na bulaklak upang ihandog niya at ng taong bayan sa mga apostol. Nang malaman ito ni Bernabe at Pablo, hinapak nila ang kanilang mga damit at patakbong pumagitna sa mga tao. Sumigaw sila, "Mga Ginoo, huwag ninyong gawin iyan. Mga tao rin kaming tulad ninyo. Ipinangaral namin sa inyo ang mabuting balita upang talikdan ninyo ang mga bagay na ito, na walang kabuluhan, at manumbalik kayo sa tunay na Diyos na siyang gumawa ng langit, ng lupa, at ng lahat ng naroroon. Nang nakalipas na mga panahon, hinayaan niyang sundin ng lahat ng bansa ang kani-kanilang kagustuhan. Gayon may nagbigay siya ng sapat na katibayan upang makilala ninyo siya sa pamamagitan ng kabutihang ginagawa niya sa inyo. Binibigyan niya kayo ng ulan mula sa langit at ng masaganang ani sa takdang panahon. Binubusog niya kayo ng pagkain at pinupuspos ng kagalakan ng inyong mga puso. Sa kabila ng mga pananalitang ito, nahirapan pa rin sila ng pagpigil sa mga tao sa paghahandog sa kanila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umalis si Pablo at si Bernabe sa Antioquia sa Pisidia dahil sa pagtanggi at pagbanta sa kanila ng mga Hudyo. Pumunta sila sa lungsod ng Listra at doon nagpahayag sa mga tao. Ito ay nasa probinsya ng Lycaonia at iba na ang lingwahe nila doon. Marami sa mga tao doon ay mga pagano at sumasamba sila sa mga Diyos ng mga Griego. Doon pinagaling ni Pablo ang isang tao na lumpo mula pa sa kanyang pagkabata. Nakita ng mga taong bayan ang kanyang ginawa at humanga sila. Akala nila na mga Diyos sina Bernabe at Pablo na naging tao na nakakagawa ng ganyang himala. Itinuring nila si Bernabe na Zeus, ang pinunong Diyos, at si Pablo naman si Hermes o Mercury na siyang tagapagsalita ng mga Diyos. Dumating pa ang pari ng templo ni Zeus na may dala na toro upang ialay kina Bernabe at Pablo.
Naggalit ang dalawa. Pinigilan nila ang mga tao na magsakripisyo. Tao lang sila, hindi mga Diyos. Ang pinapahayag nila ay ang tunay na Diyos, ang may likha ng langit at lupa, ang nagbibigay sa kanila ng ulan at init. Nagpadala siya ng isang tao na gumawa ng mga himala at kabutihan. Siya ang ipinapahayag nila at siya ang dapat nilang sambahin. Kahit na nagpapaliwanag sila, nahirapan silang pigilan ang mga tao na maghandog ng alay sa kanila. Makikita natin ang kahirapan na dinadaanan ng mga misyonero. Sa isang lungsod sila'y tinatanggihan at binabato pa nga. Iniintriga pa sila. Sa susunod na lungsod, gusto naman ni silang kilalanin na Diyos at sambahin. Ay, kay hirap ng buhay nila. Pero hindi sila tumitigil na magpahayag ng katotohanan tungkol kay Jesus. Dito sa Listra, dahil sa ang mga kausap nila ay pagano, ang arguments na ginagamit nila ay hindi galing sa banal na kasulatan ng mga Hudyo. Ang mga paliwanag nila ay galing sa karanasan nila sa kalikasan. Nagsimula sila sa Diyos na manlilikha. Binabagay din nila Bernabe at Pablo ang kanilang pahayag ayon sa kanilang audience. Talagang magaling silang mga misyonero. They adapt their message to their audience. Pareho ang mensahe, pero iba ang paraan na ginagamit nila upang mas maintindihan ng mga tao na pinakausap nila. Bigyan mo rin kami, Panginoon, ng katatagan sa harap ng mga kahirapan. Hindi sana kami matalo ng kahirapan at madala ng mga paghanga at papuri. Bigyan mo rin kami ng katilinuhan na malaman ang angkop na paraan sa aming pagpapahayag ng iyong salita. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.